Ay mga kadudoy, isang magandang tanghali. Tayo ngayon ay grabe pa rin yung ulan. Ayan oh. Kagaling ko lang sa taniman ng palay. So naglinis ako doon, nagmawer ako. Gawa ng tagal natin hindi na linisan. Ngayon ay magbabalot tayo ng kwan. Meron ako ditong kawad. Ayan oh. Nakaraan ko pa itong mga kawad na to. Kinuha ko doon sa kabila. Gawa ng tayo magagawa ng sabitan ng mga tuyo natin. Ganyan. 30 pesos ito. Tatlo. Meron naman 4. Meron 3. So, nasa 10 piso lang isa. Ipang kuhan ko dyan, o ilagay ko dyan sa lagyan ko siya ng sabitan para kuhan. Alambre lang yung gamitin natin mga kadudoy. Magputol-putol lang muna tayo. Magputol lang tayo ng mga try lang tayo ng mga ganito kahaba siguro. Ayan. Kahit ganyan lang. Isa lang yung sabitan niya dito. Pag ganyan lang siya sa ibabaw. Tuwirin lang natin, tapos yung isa na naman ay pabaliktad ng ganyan. Yan. Yan. Parang ganyan lang gagawin natin. Yan, ito na yung basihan ko kasi gagawin ko lang naman ito para kitang kita sila. Siyempre tutusok natin ang ganito sa kwan, sa ilalim. Yan, tapos sabit na natin dito sa kwan. Sabit na natin dito sa kawad, nakaganyan lang dito sa loob para pinakit ng pusa. Yan, kita na yan sa labas. Kaya kahit na walang tao, hindi para kita lang nila. Yan. Yan. Pag ganyan. So, saransan lang natin yan dyan. Sabit-sabit lang natin yan dyan. Yan lang yung ating gawin. At ngayon ko lang kayo babatiin mga kadudoy ng tawag doon. Merry Christmas belated na. Tsaka Happy New Year sa lahat. Gawa ng tayo mga kadudoy ay busy. Sa lahat ng mga nakapanood ng video ko, kita naman niyo yun kung paano kami ka busy. Pero thankful pa rin kahit busy talaga ay masasabi ko talagang successful talaga yung aming paghihirap. Hindi talaga tayo lugi. Laki ng kalabasa natin, no? Kita nyo mga kaludi. Meron pa tayong patula dun. No? Grabe yung kahit na grabe man ka busy, pero masasabi mo talagang God is good pa rin talaga kasi yung prutas ay hindi nalugi mga kaludoy. Hindi ko na lang siguro sabihin kung magkano yung kinita doon kasi baka alam nyo naman mga taong hindi na naman gusto marinig yung mga kuha natin. Okay lang. Ang importante ay naibenta natin naibenta natin lahat at may natira man, so ilan-ilan na lang, so hindi naman lugi. Ganon kabilis yung pera pagdating sa pagninegosyo, pero kailangan talagang sipag din talaga, itaga. Hindi po pwedeng tamad-tamad lang. At yung mais natin mga kaludoy, kung makita niya doon, so hindi makapag-spray ngayon masyado gawa ng laging na ulan. Pero ganun pa man, siyempre may lason akong binili doon, 2 galon, kakalaga yun ng 2,700, pati yung butal kasi 1 tray mahigit yun. May tao tayo doon na mag-spray. Inabangan naman nila yun kung puminit na konti para makapag-abono ulit tayo ng pangalawa, kasi nakapag-abono na tayo ng una doon mga kaludoy. Pangalawa lang naman na yung problema natin doon. So ganun lang. So mabilis lang naman na yun kasi pangalawang abono na natin pag naka-spray tayo. Problema ngayon yung January, parang mahaba pa yung ulan-ulan niya. Pero no choice na tayo mga kaludoy, kaya antayin lang natin kung kailan tayo pagbigyan na uminit na siya. Di agarin na natin na magkuha na tayo doon. Mag-spray na tayo ng damo para kapag abono na rin tayo ng dressing natin. Para matik ay antay na lang tayo ng anihan na naman uli.
ina-atras na sasakyan, oh. Malaking sasakyan. Sana all may mga malaking sasakyan. So siguro mga karudoy naman yung aking palay dito ay maaani naman ito dito ng kwan. Mga hindi naaabutin ng line ugto. Ito nga yung pinalulungkot ko kasi kung saan na yung paani na ako. Wala naman ang ulan. Kailangan na ng palay ko yung mainit para mabilis mahinog at saka maganda yung kanyang kwan. Butil para sana tawag ba sa amin dito yung timgas na ba, yung hindi siya maipa kaso ulan, wala tayong magawa kasi utos ng panahon yan, kaya tsaga-tsaga lang tayo, isin na lang natin kahit gano'n, wala na tayong magawa sana iinit kahit ilang pabigyan lang tayong uminit sa susunod na araw para pag nagpa-harvest tayo ay tuyo yung palay natin. Pero kahit tuyo man yun, siyempre kailangan ko na naman i-kuha sa dryer yun kasi hindi pa man ako nakapagpagawa ng sariling dryer ko dito kasi gawa ng may kamahalan din kunti yan kasi kailangan mo rin ng bubong, yero mahal, kailangan mo rin ng mga bakal niya na pang support sa ilalim, hindi din basta-basta, pinag-isipan ko rin. Sabi ko kung gagastos ako ng malaki tapos wala naman ako pang pinakukuhanan masyadong pera, hindi sabi ko maki-ano na muna ako, maki-dry na lang muna ako doon kasi kunti naman sigurin pa natin. Pagdating na lang ng panahon kung tayo ay bibiyayaan pa ng mga pagkakataon ng kwan, karoon tayo ng mga pera, tsaka na lang natin planuhin ulit yun. Karoon tayo ng sarili natin kung sa ngayon kung muna survive lang tayo, kung ano lang yung meron di yan lang muna ang gawin natin. Kung malapit na anihan ng mga karodoy, mga panay lang yan, yan abutin ng 20 yun, baka 15 nga makuha na yun kasi saktong 3 months na kasi siya sa kwan, saktong 3 months na kasi siya sa tawag dun sa January 15 kasi naitanim ko yan doon tanim ko yan doon 15 kaya sakto na yan sa kanyang edad. Ganito lang yung gagawin natin mga kadodoy, pagkinabangan natin itong matagal kaya paglaanan natin ng oras na magtupi-tupi ng ganito kasi hindi lang ito sa ngayon magagamit din ito ba ng matagalan gawa tayo nito ng mga kahit mga 100, maraming ito magagawa. Kaso hindi pa lang pantay-pantay yung pamutol ko, yung iba mixi. Bilis na yung gawin na natin parang letter S para magkaroon na siya ng sabitan. Ayan. Alam mo mga kadudoy, taga-taga lang talaga sa buhay kahit paano dito. Pero ako hindi talaga ako gaano sa natawag na magtanim kasi ng palay, gawa ng yan talaga yung unang kunin dito, unang pangangailangan sa probinsya. May kasabihan nga dito, kahit wala kang pera, wala ka mang kasinong yaman, basta may tanim kang palay, hindi ka magugutom kasi siyempre nakaimbak yung pagkain. Kaya ako kahit sabihin nila na talo ka o ano sa mga minsan, pag yung talo kasi yung inisip mo, wala ka nang gana magtanim kasi baka matalo. So, hindi na matalo ng malaki dyan kasi wag mo lang pabayaan na ano ng damo o ma-insekto ng sobra-sobra, lalo ka talagang talo, lugi talaga kung wala ka na makukuha. Pero pag may makukuha ka naman, dali lang. Saka pag nagmahal naman yung palay, kuwan ka naman. Kagaya ngayon, inabot na ng anihan, nakapagbenta tayo ng bigas. Kung wala tayong sariling sakahan, lifetime tayong tayong bibili sa palengke ng bigas. Kahit mahal, papatusin natin kasi no choice naman tayo kasi wala tayong makain. Pero pag may sarili kang palay, wala kang pakialam kung magkano yung bintahan sa palengke, ang mura man yun o magmahal kasi pag alam mong mura,
Huwag mo ibenta yung palay mo agad-agad. Pag alam mong mahal, tsaka mo ilabas. Kinukulang ang mga kadude. Marami pang nagtatanong ngayon kung may bigas pa ako. Wala naman na tayong pandyan. Ubos naman na. May binta na naman natin lahat. Kaya sabi ko nga sa susunod, bawi na lang tayo. Hindi ko in-expect na kung alam nila na may tinda ako dito, ubos naman agad. Hindi pa nga nabubuksan tong tindahan eh. Sa kuwan lang nila to nakikita. Sa nagpo-post lang ako. Pero marami silang nakukuha dito. Pag nakuha yung mga tao dito, klating-klating sako. Mabilis na maubos. Kasi sa yung mga commercial rice kasi sa bayan ay nasa 1,000, 1,113. Naabot pa yan ng 1,500, yung 25 kilos. Dito yung binta ko ay 1,700 lang. Kasi sarili ko naman tong palay. Kaya mabinta talaga. Kaya ganun lang yung life natin. Basta easy lang. Ito si Lucas mga karubi. Kung saan ako, hindi na talaga naalis siya. Pag dito ako sa bahay. Yun siya oh. Ako lang pinakabantayan yan. Itong wala ako dito, naglayas na siya. Kawawa lang siya. Ano? Naglayas ka? Hindi. Akit yan oh. Sabi ko eh. Gusto magpakalong yan eh. Ang ka lang, tulog-tulog ka lang muna dyan. Ang ka lang, tulog ka lang dyan. Gusto na kalungin mo yan siya. Hindi na alis-alis yan pag dito ko. Pagpunta ako dun sa palayan kanina, nagmawer ako doon kasi madaming damo, hindi naman ako makaspray. Andun din yan siya. Sunod din naman yan siya kahit na ulan. Ay mga kadudoy, sa lahat-lahat po na ating taga-subaybay simula pa naman noon, maraming salamat sa inyo. Pero sabi ko nga kuha lang tayo dito, chill lang. Importante tayo naman ay may pinag-aabalahan araw-araw. Ako wala, dati ko sinasabi, di ko naman hinahangad na yayaman ako eh. So, tama lang, yung hindi lang maibalik yung dating buhay na talagang karanas kami na halos walang bigas. Yun ang mahirap. Kaya ngayon, talagang sinisikap ko talaga na karoon ng sariling palay kasi ayaw ko nang ganung mangyari na nawawalan kami ng bigas noon. Tapos pag wala kang hanap buhay, anong pambili mo? Di ba kahirap mo? Ngayon, may nakakausap ako dito na pinsang nanay ko, si Kinkasin niya. May palayan sila dyan sa kabila lang. Bali silang magkakapatid ay every year nagpapalit sila ng mamamahala ng kwan. Nagpapalit sila kasi nasa magulang nila kasi yan, kaya party-party sila pero hindi pa nila pinartiyan. Nagpapalit lang sila na magtanim dyan every 1 year. So pagkakaalam ko 4 yata sila ng kapatid yan na babae na nagpapalit. So ngayon iba yung nagagawa dyan kasi hindi pa sa kanya, sa kapatid niya pa. Pero ako, sinabihan niya na ako kasi yung bahay na dyan lang lagi dito sa akin. Sabi niya, pag ako na yung nakatoka, pwede bang ikaw na lang magtanim dyan? Sabi ko, okay naman yun, wala nang problema sa akin kasi tatanim na naman tayo. Para pagdating ng panahon, sabi niya, 1 taon yan, 1 year yan. Ibig sabihin, makadalawang tanim tayo yan dyan. Malapit lang dito sa bahay, dyan naman sa likuran. Kaya sabi ko, okay. Sabi ko, wala namang problema sa akin. Tapos yung kasunuran niya ay yung kapatid niyang nakababata sa kanya. Nagsabi rin sa akin yun na ituloy ko na lang daw pag siya naman kasi ayaw nila magtanim kasi pag wala ka kasi mga kaduloy minsan ng pangkuhan, pantustos sa mga abono, mga pa-spray mo. Minsan kasi nalulugi lang din kaya ayaw nila. Kung kuhan nila ang lalabas kasi niyan, magrerenta ako ng 4:1 yan. Pag halimbawa naka 20 ako, 4 sa or 5 sa kanila, 5 mga 15 sa akin, parang ganun. Wala silang gastos, tanggap lang sila. Pag naka 40 ka, di meron siyang 10, 30 naman sa akin, pero gastos ko lahat yun. Yun yung patakaran kasi hindi na nauso yung
agsa tres siya. Kasi sa mahal ng lahat ngayon, wala nang papatos pa ganyan. Yung dati, pag yung first crop, yung taon ng yung tawag yun, yung tanim mo ay June, agsa yan. Ibig sabihin, hati talaga kayo may-ari. Pagdating ng ami, sinasabi nila na yung tanim mo ay November o December, anihin mo ng mga February o January o March. 3 parte yon, 2 sa'yo, 1 sa may-ari. Ngayon, di na. Lahat ng tanim mo dapat apatan na. Kasi yung isa doon para sa kanya, yung isa doon para sa'yo, yung isa doon para sa operator at sa mga nag-aani dyan, yung isa doon ay para sa gastusin mo. Kaya yun na yung bilangan. Ay mga kadodoy, sabit-sabit ko na lang yung ating no. Mamaya ipakita ko lang sa inyo yung kinalabasan dyan sa ito, yan, nakuha natin Sabit ko muna sila, i-organize ko muna yung paglasi-klase ng tuyo kasi 4 na klase ito ay 3 klase itong tuyo natin na ito, tsaka yung meron tayong hipon 20 lang ito mga kadodoy, balot nito, dami na yun. Sabit natin para pag may dumaan kita nila, tapos lagyan natin ng karatula na dried fish for sale. Ayan. Baka malay mo pag naubos, di makakaulit tayo sa susunod. Bye! Ayan mga kadodoy, ito na yung sample ng ating unang nilagay. Ayan. Tapos ito, isang klase ito, isang klase. Tsaka isang klase din ito. Saka meron tayong mga hipon. So 4 lang naman yan. So kinulang ako ng kawad. Kaya, pero may mga nabili na kanina. Kaya, kunin natin ito. Tapusin ko muna ito mga kadodoy. Ang ganda na itsura niya. Ayan. Ay mga kadodoy, ako natapos na ako maglatag ng aking mga isinabit. So ganito na yung mga itsura niya. Ayan, ayan. Ganito na yung itsura niya. Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan na yan So ganyan na yung itsura niya mga kadodoy. Para ng mga pabitin. Ayan. So ayan na yan. So mga kadodoy, thank you so much at abangan lang natin. Meron naman tayong mga gulay dito. Yung gulay natin sarili. Pwede tayo mag-gulay-gulay ulam. Yan, babay na muna at at least naisabit na natin ng ayos. Para makita na sa labas. Ayan. Bye!